Hi! Hello mga kasolong! Ako po si Queen Shanna. Ako ay magtatanim ng nabili kong buto. Ano yan? Rainbow Portulaca Flower Seed. So, ang pagtanim yan ay ipapakita ko sa inyo kasi meron siyang instructions guide. So, susundin ko yung nakasulat dyan. Ang sabi sa una ay ibababad ang buto sa tubig ng 4 na araw. Pagka binabad siya ng 4 na araw, dapat sa bawat isang araw niya, papalitan siya ng tubig. Yon. So, after 4 days, syempre, kailangan na siyang itanim. Yan. Ngayon, ihahanda ko na ang aking pagtataniman. Ayan na yung buto ng pagkalipas ng 4 na araw. Yan. So, bumili ako ng CRH. Kailangan ko ng carbonized rice hulls, yung sunog na ipa at ang coco peat. Kasi yung lupa namin, clay soil na tinatawag. Matigas kapag tuyo at kapag naman po siya nabasa ay putik. So, ang sabi daw po sa tutorial, kailangan haluan ng sunog na ipa. Pero nag-decide na rin ako na dagdagan ng coco peat. Dapat nga may loam soil yan pero tingnan natin kung mabubuhay kapag clay soil lang ang ginamit ko at yung dalawang klase ng nabili ko. So, ganyan. Alam mo, hindi po ako eksperto, hindi po ako talaga nag-aral ng agriculture. Pero, dahil may mga tutorial naman, kaya po, yan, nakakagawa po ako. So, tingnan natin kung anong resulta kahit walang loam soil. Sabi daw po kasi kapag clay soil na yung lupa, wala daw nutrition, wala daw nutrients yung lupa. Pero try natin. Baka sakali naman, no? So, nailagay ko na yung lupa sa tray seed. May mga buo-buo pa kung makikita ninyo, ano. Pero nadurog ko na po talaga yung mga buo-buo na yan. Tapos sa ganyang proseso ko po, nilalagay yung buto kasi sobrang liliit niya. Siyempre, hindi ko naman po siya maisa-isa, no? Yan. Tapos, dapat ang pagdilig niyan, spray lang daw. Pero yan, syempre hindi ko na yan didiligan pa ng spray kasi po may tubig naman na po yung paglalagay ko po ng buto. So, ganyan lang po mga kasolong ang pagtatanim ng Rainbow Portulaca Flower Seed. Tapos, wait po natin yan ng mga 2 days. At sana, lumago talaga ang aking itinanim. Kahit na after 2 days ay tutubo siya, sana magtuloy-tuloy. At yan na po ang kinalabasan ng after 2 days, di ba? Pero after 3 days, ito naman po ang kinalabasan. At sana nga po ay magtuloy-tuloy. I-update ko po kayo kapag po talagang tumubo talaga sila ng malago. At ito naman, kailangan pagsamahin ko na rin po yung coco peat at saka yung carbonized rice hulls, yung sunog na ipa, para po kapag sa susunod na aking pagtatanim ay nakahalo na po sila at madali na lang po silang ihalo sa lupa namin. Since nga sabi ko nga po ang lupa namin ay matigas kapag katuyo at kapag naman po nabasa ay clay soil na siya. Hindi po kasi maganda sa halaman kapag po ang lupa ay clay soil. Hindi po kasi siya madaling makapag-absorb ng tubig. Hindi po aabot sa ugat. Kaya minsan may mga halaman na namamatay. Kaya po, next time naman po, ang aking balak ay gumawa ng organic. Organic na lupa, yung loam soil, kaya garden soil. And after that, namalengke naman kami. Tara, samahan niyo po ako. Ito po ang aking mga gawain. Pwede magpa-deboy, magpa-ano? Konti kalahati. Ha? Konti kalahati. Konti kalahati. 275. Ilang kilo po yan? 1 kilo na? Konting-konti lang. Oo, 1 kilo na. 275. Kano po talong? 20 po tali. 20 raw po ang tali. Kilo. Pag 21 pag kilo. 21 yes, ng talong. Pagkano kilo na sibuyas? 120. 120 kilo. 20 lang to? Ito 20 ang taang balot. Kamates, 24. 24 balot. Kilo ng kamatis, 90 lang. 90 kilo. Okay.
Okay na. Kalamansi, 20 rin to. 10 lang po. 10 sa 20. So, magkano kilo ng kalamansi mo? Tatlo, kunyari, tatlo. 90 din. Magkano? 170 po. 170. Oo nga, mas mura na nga. Magkano yung lahat? 65. Mas mura na. 70 pesos lahat. Ang bawang, sibuyas, kamatis, at luya. $70, $80, $90, $100. Yan, tutulungan ka pa ni Kuya. Thank you. 30 pesos. Thank you so much. At tumaan na rin kami sa grocery. At pag uwi namin sa bahay, nakitang halaman na pwede nating buhayin ulit. Kasi nakikita ko yung kanyang ganito ay kulay green pa. Yung pinutol ko yung mga tuyot niya. Okay. Ito po yung tuyot. So, ngayon, tatanggalan natin siya ng mga tuyot na dahon. Tapos, yung mga pinuputol ko na yan, mga tuyo po kasi yung mga dulo. Kapag pinutol ko po, nakikita ko po na, yun nga, meron pang green sa loob ng kanilang tangkay. So, may pag-asa po, pa talaga silang mabuhay. So, yan mga kasolong, maraming salamat po, no? At, inuulit ko po, maraming salamat po sa mga nanonood. Kaya naman ako po talaga ay sobrang natutuwa at nakikita ko po ulit na may mga viewers po ulit ako. Kasi po kung hindi nyo man po na itatanong, ang tagal ko po kasi hindi nakapag-upload sa aking YouTube channel. Mga 1 taon din ata, mga 2 years. Pero pagbalik ko kahit paano may talagang nanood po talaga. At kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Magpaganon pa man, ito po ang aking isi-share na ang mga nakikita po ninyong halaman dyan ay hindi ko po halaman. Iniwan po yan ng mama ko na mahinga na po ang aking mama. So ngayon, dahil may nakita po akong mga nakatambak sa gilid-gilid ng mga puno, ng mga napabayaan, na mukha po talagang hindi na sila mabubuhay, ay sinusubukan ko pa rin mabuhay kasi nung pag pinutol niyo po yung kanilang tangkay at may makikita po kayong green sa loob ng tangkay, ibig sabihin may pag-asa pa daw po. Katulad po niyan, di ba? Halatang ipinatong na lang at sa katagalan, ayan, tumubo na lang diyan at natuyot. So, tignan natin, no, kung mabubuhay. Sana nga talaga mabuhay, no. Alam niyo, marami na po akong mga napabuhay. Katulad po nito. Yan, kung nakikita niyo po, isa po yan sa mga nabuhay ko. Yan. At inilipat ko na rin po sa magandang paso. Kahit paano, ay, di ba, nakakatuwang tignan na makikita ninyo na may panibagong usbong. So, talagang huwag tayo mawala ng pag-asa. Kapag may buhay, may pag-asa. Parang mga tao din yan, mga halaman. Kailangan din natin silang kausapin, kamustahin sa umaga, habang sila'y dinidiligan. Habang nagwawalis ako, sila'y aking hinahawakan, hinahaplos, kinakausap, kinakamusta. So mga kasolong, maraming salamat po. So thanks for watching!